Okay, so data types naman tayo. So, data types. Okay, so ito yung slide natin. So, may basic type, enumerate type, may void type, and retrieve type. So, doon tayo sa basic type. So, ibig sabihin ng basic type, integers and floating point. So, ano ibig sabihin ng integer? Positive and positive na na integer, diba? So, pwede siya negative or positive integer. So, float, decimal. So, may decimal. So, ibig sabihin, 12.5. Ayun yung decimal. So, enumerate type. So, certain enumerate type. So, okay, doon tayo sa natin. Okay, so yung enumerate type. So, enum to. So, maybe sa next natin tutorials, pag-aaral natin yung enum. So, void type. So, no value available. So, void. So, walang value. So, retrieve type. So, pointer, array, structure, union. So, ito yung retrieve type. So, ang pinakamadaling explanation. So, array. So, may value na maraming yung value niya marami siyang laman sa loob ng isang value, 'di ba? Ma-explain ko sa pag may example ta sa next natin sa example. So, char, unsigned char, sign int, unsigned int, short, unsigned short, long, and unsigned long. So, sa programming language, tatanda mo yung storage size. So, 1 byte, 1 byte, 1 byte, 2 or 4 bytes, 2 bytes, 8 bytes. So, kasulat dito. So, yung char, 126 and 127 or 0 to 255. Yung size na pwedeng ilagay dito sa value na to. Yung unsigned char, 0 hanggang 255. Paano mangyari kapag lumagpas sa 256, magkaka-error tayo. So, 128, 127. So, ito lang yung okay. So, ba't natin pag-aaralan itong value range? For example, gagawa ka ng user, tas lumagpas na kayo sa gintong kadaming syempre mag-overflow. So, yung number hindi na piktari dito sa int, diba? Hindi siya kakasya sa int. Magkakaroon ng value na error. So, magbabalik sa zero. So, tandaan nyo, may limit yung mga variable. Importante yon. For example, short 3278 hanggang dito. So, may mga limit yung mga variables. So, okay. So, done na tayo dito sa data types. Doon na tayo sa next natin tutorial.